from the Old Testament to the New Testament, ina siya nagahatag emphasis about sa kay Christ. Kumbaga, ang iya nga pagka-Dios sa palabuton, kag kung ano ang iya himuon bilang Dios. Tenong inhimo iya sa aton bilang Dios. Nagatag siya sa nga tawag nga kaluwasan, salvation, no? Kumbaga, tanan halin sa Genesis chapter 3, diba tagin unagi kwan hasta gina sa Revelation. That means ang concerning dira is about sa kay Jesus, wala sang bida nga ginsulat sa Bible si Jesus lang ang bida. So mo nang ginapa diri ni Pablo ang word nga concerning, so involved na ang gospel. Mo siya involved ang gospel kay nga ang gospel wala niya sila nga na gasugit sa aton sa iya nga pagkapatay. Walang gasugid sa aton nga siya gidubong. Kaya magamula na siya, napatayan na lubong lang, kulang na. Kaya ang gospel ang sugod, kahit sang siya nag-abot sa kalibutan. Dragi na sugod. Kaag nagtapo sa din, sa pagkaya, biya kang balik siya, liwat. Umano siya, concerning. Umano siyang word niya concerning. That is why, ang response ni Pablo, kung basahon na siya sa verse number 16, no? Umano bali Pablo nga, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, ito mo ng ang tinutuyo, and also to the Greek. Buto ano ka mo, nakabati na ka mo, nga ang primary purpose, kung nga ginpili sang Ginoo ang mga Hudiyo, it is for that sake, nga ang Hudiyo mangin paalagyan, nga ang mga Hintel makahibalo sang gospel with regards sa kay Jesus. Galing tungod kay mga Hudiyo inkabig to nila not as a blessing nga i-share nila sa iban, kundi blessing nga ila lang yang ang kunon nga sa ila lang. Kumbaga ang ibang way labot, amo na nga ila nga pagambal salvation is for the Jews. Nadapatan ni primary purpose kung aging tawag sila sa Ginoo for that very thing nga mangin mangin paalagyan sila isang pagpakamayo. Pero kung tanawon naton, grabing bugay sang Ginoo, pamaagi sang Ginoo. Iti balik yapon sa original nga plano sang Ginoo. Kay kung nasipon naton si Pablo Persecute. Alin sa diin sa sino sa tribe na galin? Jew. Ay. Kuan siya, part sa gyapon sang may part sa gyapon sang Hudiyo. That means siya gyapon ang ipaalagyan sang Ginoo nga ang mga Hintel makakilala sa kay Jesus, no? Kaya mo nga kuan mo niya argumento dire. That is why nga overall ang iya dire nga emphasis sa chapter 1 is the gospel is God's power to save, revealed to all humanity because He has corrupted all people. Look at verse number 26 lang. For this reason, God gave them up to dishonorable passions, for their women exchanged natural relationships for those that are contrary to nature. Padayon. And the men likewise gave up natural relationships with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. Then last, and since they did not see fit to acknowledge God, ano muna siya, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. So even though nga gin-reveal na sang Ginoo ang kasalanan to all humanity, why gid gyapon ga pati sa Dios with regards na sa nag-explain kaya ni Pastor Mia gina with regards sa ungodly nga tao, sana kunaton nga panon ang Ginoo, even though nga mo nang believe sang ina nga mga klase sa katawan, ang Ginoo nagpadala gyapon kay Jesus. Iti wala iya sang wala sang iban nga makaluwas sa aton apart sa kay Jesus. And that is the gospel.
So that is why chapter 1 again, ang main nga focus, main nga emphasis is that the gospel is God's power to save. Revealed to all humanity because sin has corrupted all people. Ang key verse is Romans chapter 1 verse number 16. Then Romans chapter 2. Kung nato naman din sinyon padayon nga aligasyon ni Pablo. And this time, no, it involves not only ang primero sa all humanity. Sa chapter 2, gin smaller section niya. May Jews kag Gentile na. No? Nga sa chapter 2, ang Jewish hindi sila pati ang makasala sila. Because they believe nga tungod ginpili sila sa Ginoo, ara ang law sa ila, that means they are more righteous compare sa mga hintil, no? That is why ang baldiri sa Romans chapter 2 nag-emphasize all people including moral and religious individuals are accountable to God's righteous judgment. Amo na nga baldiri bala sa Romans chapter 2 verse number 11, no? Wala isang paboritong Ginoo. Either sila nga ginpili sa Ginoo or ang mga hintil, no? Or sila nga gitagaan sang law or mga hintil wala, or sila yang ginatawag nga chosen race, chosen nation, ang hintil hindi, doon muna. Pero ang Ginoo yawe nagatulok as doon may partiality, kundi fair with regard sa ano siya nga bagay, with regard sa sala, no? Kumbaga ang Ginoo miskan tol ginpili ka sila, that means kung may sala kaya ang Ginoo hindi niya matolerar, no? Hindi magatagpa kurang Ginoo. Yan mo nang ginapanindugan sa mga Hudiyo. Bala sa may verse number 1. Therefore, you have no excuse, O men, every one of you who judges, for in passing judgment on another, you condemn yourselves, because you, the judge, practice the very same things. Anong ginobra sa mga Hudiyo? Ang obra nila is nagapa sila judgment sa mga sala nga ginahimo sa mga hintil. But was lang kabalo gali nga the very same sin ila man gali ginahimo, ila man ginano. Tiga pas if sila that they are righteous sa tubangan sa Ginoo, pero ang bali Pablo hindi niya mo. Wala sing partiality with regard sa kasalanan. So unang connection karon sa chapter 1 kag chapter 2. Ang chapter 1 nag-introduce sa aton about sa gospel kung paano na siya sang Ginoo ginsolusyonan ang kasalanan nga natabo sa kalibutan. Then kung paano ang katawhan nagakinahanglan gid sang isa ka manluluwas. Now, sa chapter 2, gin padalma ni Pablo na gin-expand niya nga kung sa diin ang kasalanan nagapakita sa aton nga wala sing good apart sa gospel ni Jesus. So, mga Hudiyo, disla kamba nga tungod gipili sila, tungod kay may lahi sila, tungod they are chosen muna, they are good enough. No. They still need Jesus. They need still the Lord. No? Pag guilty sila. Now, pamangkot, before we proceed, ang Hudiyo kinanlan bala nga like sa aton. Plan naman nila bala magtuwa, good maluwa sila. Kinalanon sila nga magtuo para maluwa sila. Teka, nung nakuha naman sila, gin-chose naman sila sa Ginoo. Di ba ginpili sila sa Ginoo? Still need nila nga magtuo in order for them to be saved. Yeah. Ano si mo, John? Kaya choose sila guro hindi save. Choose sila guro as
Hmm. Kung tanong ta very example gyud sa Abraham. Di ba? Isang ipilis sa Ginoo pero ang pagano sa Ginoo sa iya na justify siya it is because nag-believe siya. No? Nagtuo siya sa Ginoo. So kinahanglan gyapon nga magtuo sila. That is why sa chapter 2 ginaipases ni Pablo na you are not good enough. Kinahanglan gyapon sa tawag nga manluluwas. Kay like sa Gentile, kamo makasasala man. May sala man kamo. No? Hindi lang niya sila niya kamo niya you are good enough ang Gentile hindi. So mo nang explanation ni Pablo. So from chapter 1 sa pag-introduce sa gospel, pag-introduce sa sala sa chapter 2 o ginpadalman ni Pablo kagitagaan gid sang more emphasis nga ang pagiging good naton is not enough. No? Kinahanglan naton gyapon niya ang Ginoo. Then chapter 3 sa book sa Romans. No? Ang key emphasis there is that all have sinned, but righteousness comes through faith in Jesus Christ. So sa chapter 2, pagkuan niya nga aton nga pag-claim that we are good is not enough. Gin-explain ka pa gid more further sa chapter 3 nga tanan gid ya makasasala. Especially pag ang balagan sa Romans chapter 3 verse number 10 no? That there is none righteous, no not one. Igo na sino na ginapaiguan niya. Morgade ang mga Jewish no? Nga naga-self-proclaim that they are righteous. Chapter 2 pa lang daan, ang bali Pablo, no, you are not good enough. Then, explain niya, chapter 3, all have sinned. Tanan, may sala gid, no? Kag amo ni siya ang key verse sa verse number 23 sa chapter 3 nga nagapahayag gid si Pablo with regard sa iyang argument nga tanan kita fall short sa Ginoo, no? That is why we are sinners sa tubangan sang Ginoo. But righteousness comes through faith in Jesus, not by their works, not by their pagsunod sa law, kundi pamaagi nga nagtuo sila. That is why paglumpat naton karon sa chapter 4, gitagaan na sang clearer nga picture ni Pablo. Yang kung sa diin, iya gingamit na si Abraham. But first, anong connection sang chapter 2 sa chapter 3? Chapter 2, umutong ina nag-expand sang sinfulness ang tao nga pagkagiging good naton is not enough. Then chapter 3 nag-respond si Pablo by introducing God's solution, and that is justification by faith alone, not by faith plus works, no? Not by faith plus religion, or not by faith plus obedience sa law, kundi by faith alone langit sa chapter 3. Then, chapter 4, much more gin-explica ni Pablo, much clearer nga picture. Sang gin-example na si Abraham. No? So, ang key-emphasis is that Abraham was justified by faith, not by works, showing God's consistent plan. From the very beginning, amo ginaiya ang tinutuyo sa Ginoo. No? Nga, kung sa diin, ang justification is by faith alone. Alay sa Genesis chapter 3, verse number 15. Sa pagtawag kay Abraham, sa pagtawag kay Moses, hasta sa pag-explica sa mga prophets, hasta sa New Testament. Tanana, no? It is all by faith. Kaga mo ng pag-count sa Ginoo niya. That's why magbasa ka sa book sa Hebrews chapter 11, no? Ang heroes of faith pala. No? Pwede ang tanya sa butan na ba, example, Joseph, by faith, amo ni. Si Moses, by faith, amo ni. Pwede butan niya nga, Moses, by faith and his works. Hindi by faith tanan, pagtuotanan. Justification by faith tanan, ang nagkakalatabo. So, that's why Romans chapter 4, verse number 3, nagahatag sa aton sa idea, nag-explica ni Pablo, for what does the scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness.
Now, sugpong kita sa verse number 4. To the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. And to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. No, magibasihan, ni Pablo. Tabo sa kay Abraham. So, nung king connection sa chapter 3 at chapter 4. Ang connection nila is that chapter 1 and chapter 2 nag-introduce sang solusyon which is justification by faith. Chapter 3 gin-demonstrate na karon ini ang justification by faith pamaagi sa kay sino? Sa kay Abraham. Then chapter 5 sang Romans. Buksang Romans. Ano ang emphasis sa buksang Romans chapter 5? Ang key emphasis is that through Christ, believers have peace with God and new life replacing Adam's condemnation. So, halin sa emphasis siya with regards sa kay Abraham, sa pagtuo ni Abraham, resulta sa pagtuo ni Abraham isang kaluwasan. Now, chapter 5 karon naghatag na siya kung ano ang bunga. Anong resulta? Sina? Sa kaluwasan. Ang mga connection nila. Anong resulta? No? Yan ko sa diin, ang results ng salvation is peace and reconciliation. Ang banda na sa may chapter 5 verse number 1. Ang baya? Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Now, notice ang word dira, peace with God. May duwa. Peace with God, kag peace of God. Anong para sa inyo? Anong kinalain? Magsiling kita nga peace with God, kag peace of God. Peace of God, iya ka Ginoo nga peace. Ang peace with God, iya ka. Peace with God, iya ka Ginoo nga ara sa imo. Din nang una. Din nang una. Peace of God or peace with God? Peace of God. Una ang peace. Sa kita na to, sa kay Jesus, may peace of or peace with. Sa kita na to, may peace of kita or peace with? Peace with. Peace with. Ito Peace with God. Ang peace of God. So, di na siya yan. Innate sa Ginoo. So, di na siya yan. Peace of God. Di na muna. May peace with God or una na yung peace of God? Si Mama Miles, grabe, ganda yung mo na nga pagpadalong. Peace of God. Una ang peace of God. Nang sa peace with God. Nga Kaya sa chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya kinanglan na yung peace of God. Yan, natanay yung peace of God. After that, we could have peace with God. Kaya ang peace with God through our Lord Jesus Christ. I don't know. Si Mike, Si Mike? Dino na Mike? Nag-una tayo peace with God or peace of God? Peace of God. Peace of God? So nag-peace with God. Si Mike yan? Pero para mas more yung mga sindihan ng picture. Diin ang inner, kag diin ang outward. Ang peace of God, amo na siyang inner or amo na siyang outward. Ang peace with God, amo na siyang inner or amo na siyang outward. Inner ang peace of God. Inner ang peace Of of God. God. Ang peace with God, Outward. outward. Diin ang una karon, peace of God o kung peace with God. Peace of God. Ha? Peace of God. Una ang peace of God. As what I've said, ang chapter 5, naghahatag na sa aton sing blessing. Kumbaga, yun siyang peace with God, blessing ni siya. Nga nag-experience siya, tamo nga blessing.
Because we have peace of God. Kumbaga, there is now reconciliation sa aton. Na-reconcile na kita sa Ginoo, that is peace of God. Now, tungkol kina-reconcile na kita, we experience sa aton daily life, living nato na sa Christian, sa tawag nga peace, kalinong. Kaya tungkol we are now reconciled sa Ginoo. No? So, si Pablo, dito chapter 5, when siya nagasugid or nagahambal sa aton, with regards nga kinanlan amon siya matabo kung kita ma-justify. Kung ginahambal na sa aton, nga mo na ni karon experience ta tungod kay na-justify na kita. Na-gets yung point? Amon ang connection. No? From chapter 4, si Pablo nagahatag sa aton sing idea nga na-justify si Abraham by faith. Then pagka chapter 5, gitagaan niya sa idea nga si Abraham, like sa kay Abraham, kita man. Maka-experience siya sa peace with God. Kaya nga, we are now reconciled sa Ginoo. Amo siya ang balira. Peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith. Mga blessings ni. No? Amo to number 1, peace with God. No? Through Him, we have also obtained access by faith into His grace. Access by faith, karawa na ka-blessing. No? Ang access. Ito sa Old Testament, anong ginobragan nila? Hindi sila ka-direct sa sa Ginoo. Hindi sila ka-direct. Ano lang, di ba sila? Mga priest and high priest lang. Pero, sa mga tao, yung na-justify, they have, obtains ang tawag nga access. Blessing na. Then, number 3, into His grace in which we stand and we rejoice in hope of the glory of, anong kitatlo? Mayara ka sang paglaom. May hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings. Amoning ka, 5. Nga naga-enjoy ta, samtang at upang sang pagtilaw. Blessing man na. Iti, madamo na ko napatian ng mga testimonies, especially sa mga unbeliever bala. Pero yung mga unbeliever bala, nagambal nga, hindi ako sa inyo bala, ito pala siya. Sample na, kung namatyan bala ka nga kung unbeliever ba, kung namatyan yun, do yung end of the world yung grabe, grabe yung nakabisita sila sa balay na timing ito napatay si mama, si papa, wala mong ito pa. Kaya naman duway kami sila nga doon na nugget. Nasubuagin nga ito, dapoy nga doon, wala lagi nila yung pag-aasa or something mo na. Dito mas laganik, nakabatsyag yung lang kanong yapon mo lang, ang aura. Doon ang tension lang kanong sang place, doon ka, nagyapon niya, doon ka peaceful bala. Umuna ka nung isa sa mga nag-eskrito, guro sa inyong mga mga term nila, baptismo. Bakon diya, amo na yung niya, ang espiritu sa tao, nga biyara, Ginoo. Nga may pagsali, kaya nga Ginoo, inspired sa mga sufferings, mga hardship, mga kasubo, something muna, mayara ka gyapon niya, sa puso mo, rejoicing nga gyapon. Kasi gapati, kaya mo gasali ka sa promesa sa Ginoo. Yang kamatayo, hindi ka tapusan sa tanan. Kaya mo na yung mga ginapahay ni Pablo sa chapter 5, sa book sang Romans. So, chapter 6, nagatag sa aton sang emphasis with regard sa after sa mga blessings nga ito nabatunan. Ang emphasis sila sa believers are dead to sin and alive in Christ, no longer slave to sin. So from blessings, now nag-istikar si Pablo sa chapter 6, especially sa verse number 11, which amon siyang keyword or ang key verse. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passion. Kitagaan ka na ganit peace with God. Dason problema ka sa pagkontrol sa sala sa imo.
gindula na gani, solusyon na gani, nga na-reconcile ka sa Ginoo, gipa-experience siya ng peace na ginatawag. So, no problema ka sa pag-islabos ng sala sa imo, dapat wala na na. No? Kaya nga, ang sin, wala sing authority na, wala sing gahong, wala sing power ang sala. No? That is why nga di dapat gahong masala sa aton. So, chapter 5, nagatag sa aton sa idea sa mga results, sa mga blessings, sa justification by faith. Then, chapter 6, nag-build pagid sa tema that by grace. No? Sa chapter 5, nag-explain siya kung paano ang isa na Kristohano by grace magakabuhi sa bugay sa Ginoo, magakabuhi siya may peace. Nga hindi siya sa sala, magpaalipon sa sala. Nag-gets niyo connection nila nga duha. Chapter 6 and chapter 5. This week. Then chapter 7. Anong connection sa chapter 7? It says that the law exposes sin, but cannot delivered from it, revealing human struggle. Pagamuni ang hindi naintindihan sang mga Hudiyo. Ang very purpose, kung nga ang Ginoo naghatag sang iyang law pamagi sa kay Moses, naging kumbaga step by step isang Ginoo. It is because ang mga katauhan, why sila nalungong, kabalo, nga ang standard sa Ginoo, amo na gali. Sabi nila, okay lang. Sabi nila, na ginahimo nila is pleasing na para tubangan sa Ginoo. But wala sila kabalo gali, nga dako na gali nga violation, tubangan sa Ginoo. Especially, gani ang pinaka number 1 kin nga commandment sa Ginoo. Anong number 1 nga commandment sa Ginoo? Pinaka number 1 gid. Kuha na niya gin kuha na ni Jesus siya. Gin po dito to commandments na niya. Love the Lord your God, kag Isaya, love your neighbor mo na. Pero sa 10 commandments kin nga gin anong pinaka number 1 nga commandments sa Ginoo? Worship na. Worship. Ano How to pinaka- other gods before me. Yan, ano na siya? There shall be no other gods before me. Mo nang iya nga mo nang iya pinaka number 1 gid. Which nagahatag sa aton sing idea nga tanan nga ginahimo sa mga Hudiyo is about idolatry. Pero isla kabalo, isla nga abi nila okay lang, ginahimo nila okay lang. Sa muli kin-expose na pamagi sa law. Tungod ginhatag sila ang law, lain ang ilang nga pagbaton. Abi nila, ang ang law, amo ning pamaagi sa Ginoo para maluwas. Pero gali ang very purpose ang law is makita nila, ma-reveal nila nga makasasala sila sa bangan sa Ginoo. Manang purpose ang chapter 7. No. Nga i-expose ni Pablo ang mga kasalanan pamagi sa law sa lagi. Then karon ng connection? Chapter 6 builds on the theme of grace, introduced in chapter 5, explaining how believers are called to live a transformed lives. Pag chapter 7 explains the necessity of the freedom described in chapter 6 and prepares for the Spirit-centered solution that follows. Muna. So, ang idea ni Pablo from chapter 6 to chapter 7, gipadalman niya pagid with regards sa sala. Tini siya tanan puro igo ni mga Hudiyo. Mga Hudiyo tanan ang ginapag-igo yan Iti ara sila ginang may nga mo. May nga problem. Then chapter 8, anong key emphasis sa chapter 8? Ang key emphasis that the Spirit frees believers from condemnation and empowers victorious Christian living. Especially in Romans chapter 8 verse number 1. Ano ang bagdara? Therefore, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. We have been set free sa condemnation.
Why na sa natawag ng condemnation. Nga kumbaga, even though na-expose na to ang kasalanan pamagi sa layi, pero di na siya nag-end dira. Why nag-stop dira, naging pa-expose lang sa Ginoo. Kundi nagatay siya ng tawag ng solusyon. Kag pamagi sa nga solusyon, hindi na ta no, we are now been set free sa sa condemnation nga dapat deserving nga para sa aton. Pero tungkol sa chapter 6, chapter 7, bugay ka kaluoy sa Ginoo, na set free kita sa ina nga condemnation, no? Sa ina nga condemnation. So no connection. Chapter 7 explains the necessity of freedom. Then chapter 8 revolves the struggle with sin presented in chapter 7 through the life in the Spirit. May struggle. Pero ano? May struggle, pero hindi na kitaya, hindi nang sala na gano, ang gahom sa aton. Iti sino sa aton, hindi ba struggle sa sala? Tanang kita nag-struggle sa sala. Pero ang sala, why na hindi na naton, master ang sala. We're not now slave or servants ang sala. May struggle, pero hindi kitaya slave sang sala na. Then, thanks be sa grace and mercy sang Ginoo. Then, chapter 9. Ang key emphasis is that God's mercy and sovereignty govern salvation, not human effort. Actually, ang Romans chapter 9, amo ni siya ang pinaka-main chapter nga kung sa diin ginagamit or gina-use, especially sa mga matawag sini ano ganun yung grupo naman malipat ko yung pati sila ng kaluwasan bala is by human effort. Amo na ginagamit nila. Arminian. Arminian. Amo na chapter 9 ang ginagamit nila. Amo na nila bala siya ang chapter 9. Amo nila nga main chapter nga sa ilang argument no nga ang tao yan naluwas pamaagi sa own nila nga effort. Pero why nila gitagabas base chapter 6, chapter 7, chapter 8 paagi sa kaluoy bugay sang Ginoo, no? Ang natawag nga kaluwasan. Ilalagi ba siya mo na yung chapter 9, no? I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow. Lupat kita sa may verse number verse number 6. But it is not as though the word of God has failed. For not only all descended from Israel belong to Israel, and not all are children of Abraham, because they are his offspring. But to Isaac shall your offspring be named. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. For this is what the promise said, about this time next year I will return, and Sarah shall have a son. And not only so, but also when Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac. Then sa may verse number 11, though they were not yet born, and had done nothing either good or bad, and in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of Him who calls. So munang argumento ni Pablo, hindi tungkol sa ginhinimuan sang tao, kundi kung paano ang Diyos nagpadihot. Paano karon ng Ginoo naghimo sang pamaagi nga ang tao nakaangkon sang ginatawag nga kaluwasan. Hindi tungod kay maginhimo si Isaac, maginhimo si Abraham, maginhimo si Jacob, o kung sino pa dira, kundi kung ano ang ginhimo sa Ginoo, kung paano ang Ginoo tawag. Galing kay ang mga Arminian, ilang nabasihan is ang ginhimo. Kumbaga sila ginluwas sila sa Ginoo tungod kay ginhimo ni nila.
Pero kung basta ang context, gitawag sila isang Ginoo para himuon na. Hindi nga, ginhimo nila ina, amo tong gitawag sila sa Ginoo. Kundi, gitawag sila sa Ginoo, amo na ginhimo na nila. Nagets yung ang idea? Why sila yan, naghimo silang abutang para tawagon sa Ginoo. Kundi, ginhimo na nila, tungkol gitawag na sila sa Ginoo. Amo na ang argumento, pero ang Armenian, way nagapati sa mo na eh. Ito nagapati silang tawag nga human effort na ginatawag. So, for chapter 8 or chapter 9, naghahatag sa aton sa idea that God's mercy and sovereignty govern salvation, not human effort. Especially sa key verse sa verse number 16, naging basa na itong ina. Then, chapter 10, lapit na lang. Ano na lang chapter? Ang key emphasis is salvation is available to all who believe and confess Jesus as Lord. So, kaluwasan, available para sa tanan. Kasi sa napatay si Jesus, tanan. Pero galing, efficient lang na sa iya, sa nagtuo. Even though rich, 100% ng nang hindi man partial lang sa may matay si Jesus, hindi partial mo. Totally fulfill ang sacrifice for salvation. Kumbaga, wala sing kulang. Sufficient. Galing, efficient lang na siya kung ikaw ng tuo. Ano man ang gitawag nga, ang complete package, kung wala mong baton. Wala mong gikuanan. No? Para lang may parcel ka, kipot ka, may parcel ka na fully paid. Nakapangalan na gising mo pa rin yung pagwatunon. Storya ba naman isa ko, no? Nagsaylo na kanong pangalan siya. Nakibot sa gamot sa balay nyo. O yan nga, kung di pangalan nyo. Huwag mag-order nga. So, muna siya, chapter 9. So, chapter 8, nag-revolve sa pag-struggle sa sin. Then, chapter 10, nga rin namin ko. Chapter 9, atay sa ito sa idea, nga Ginoo nagatagid sing lako nga paglaom sa aton. Then, chapter 10, nag-emphasize sa aton nga human responsibility. Hindi siya in context sa salvation, o ay ang tawag ang human responsibility. It is all by God. Romans chapter 11, ang key emphasis, God has not rejected Israel. His plan includes mercy for both Jews and Gentiles. Kaya nga, ang ibang nga mga belief, nga sometime nga si Jesus, gin-reject sang Israel, na gano'n kanong mindset sang Ginoo, kanong nag-transfer na sa Gentile, wala na kanong sa mga Israel. No? Kumbaga, iway na gisapak ang Israel, ang intel na lang ang mong ginsapak ya. Ginuntat ya ang plano, no? Subong ang plano sa Ginoo, nakatutok lang sa sa mga intel, way sa mga Hudiyo sa Israel. Marisyom na sa future. Pero ina siya himuha na sa century sang sa ganing nga Turing na tawag man. Nga ginanobla overlap ang promesa sa Ginoo sa sa iya ka hintel. Kumbaga way nagisapak ang Hudiyo. Pero palin ang ang plano sa Ginoo sa Hudiyo sige na iyapon. Way na sila nga na kuha ng iya nga nag-divert ang attention niya, gin-stop or something yung mana. Samtang himo sa plano sa mga hintel, ang plano sa Hudiyo sige na iyapon, way ni untat. Way ni untat. Kaya mo na ang gusto ipabalo ni Pablo sa chapter 11, especially in verse number 29. 11 verse number 29. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Verse number 28. As regards the gospel, they are enemies for your sake, but as regards election, they are beloved for the sake of their forefathers. For the gifts and the calling of God are irrevocable. For just as you were at one time disobedient to God,
but now have received mercy because of their disobedience. So they too have now been disobedient in order that by the mercy shown to you, they also may now receive mercy. For God has consigned all to disobedience, that He may have mercy on all. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments, and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever and ever. Uy, naguntat yung plano sa Ginoo. Even though nag-disobey sila, gikabit lang silang as disobedient, like sa aton. Pero wala sila niya, Ginoo, nagambal niya. Kung mag-disobedient ka mo, bala na ka muna eh. You have your own life, bala na ka muna. Dili na lang ako matutok sa mga hintel. Nga even though naging disobedient sila sa una, subong nagpati na siya sa akong, dili na lang ako matutok. Ang Ginoo ay nagamuna. Kundi, kung ano ang plano niya sa mga Hudiyo before. Asa subong nagapadayon niya. Sige-sige niya plano niya. Same as, kung ano naman ang plano niya sa aton ng mga hintel. Then, chapter 12. Chapter 10 and 9, chapter 11, anong quick connection? Chapter 10 balances chapter 9 by emphasizing human responsibility in responding to the gospel. Chapter 11 concludes the discussions of God's redemptive plan began in chapters 9 and 10. Actually, nakita niyo pasunod, from sin to salvation to separation. Dili na karon. Makadto na kita karon sa chapter 12, which is amo ni siya ang sin, solution, salvation, separation. Then chapter 10, chapter 12, magasog kita sa yung tawag nga service. Kung ipakilala ni Pablo na yung sala, ipakilala na yon nga kung sa may solusyon. That is the gospel. Ipakilala na yon nga not by human effort. It is by grace, by mercy sa Ginoo. It is not by our own effort. It is all by God's calling, by God's grace, by God's sovereignty. Nakita na kaangkon sa natawag yung kaluwasan. Tanang-tanang argumento na, chapter 1 to chapter 11. I-plastar sang ni Pablo. Now karon, tungod naman kita, nakaangkon sa kaluwasan, di lang kita magtiner sa dira lang nga portion. Mayara, service. May service. Ito ang iba niya, do ka mga mga sigurista man. Gusto lang niya nga makangkong kaluwasan pero taman mag-service. Even though nga klaro, may pastor sa book sa Romans, pastor, amo na imo nga sitwasyon sa una. Amo na tabo sa kabuhay mo after. Ano ka response mo? Pwede ang service bunga man na sa kaluwasan nga ato na angkon. Isa maka-question ka na sila guro tamad din yung service. It is because number 1, ways lang kayo chindi sa kaluwasan nga ilangan na baton. Nokon, wala gislaya naka-angkon sa tao yung kaluwasan. Pwede kung ikaw matutuo yung naluwas, may kalipay ka sa pag-alagad di ba? May joy of serving ka sa sa Ginoo, pero kung nang wala kaya naka-angkon sa gina na kaluwasan, matutuong kaluwasan, gakuan ka, duga pangaki ka sa pulbe, magalagad ka ron na. Duway sam joy sa imo, way kakalipay, do ka bugatan para sa imo. It is because way ka-experience sa tawag nga matutuon nga kaluwasan. Pero kung naintindihan mo, nga experience mo yung nga bagay, there is joy sa pagpangalagad. That is why chapter 12, ang key emphasis sa chapter 12 is that the gospel transforms believers into living sacrifices devoted to God. Especially in Romans chapter 12 verse number 2. Yung key verse. So, chapter 11 concludes the discussion about God's redemptive plan. Then chapter 12 transitions from doctrine
to practical response to the gospel. Practical response karon ay mo na nga service. Tungod kay nakabalo ka na. So kumbaga, ang tawag na transformation from chapter 1 to chapter 11 is within. Inside the transformation. Chapter 12 karon pagka to chapter 16, it is the outward transformation. Kumbaga, makita na karon sa gawi mo nga may natabo nga inner transformation sa imo pamaagi sa service. That is your outward transformation. Kay may inward transformation ka na mo gimbag-o na sa Ginoo. From sa makasasala ka, giluwas siya na ka. There is an inward transformation. Outward transformation karon, ipakita na pamagi sa imo nga mga ginahimo through service. Then, chapter 13. Ang key emphasis that gospel transformation transform believers believers' life in love, order, and submission to authority. So, isa ni sa mga reflection sa imong inner na transformation. Nag-reflect outwardly, ano ka na kano? Nagakabuhi ka nga, may pagigugma. Especially, ang na-refer dire nga pagigugma, sa key verse yung Romans chapter 5 verse 10, pagigugma mo sa Ginoo. Sa una, sa unbeliever ka, huwag kay gugma sa Ginoo. Huwag ka, pero sa ikaw na karon, nakamos ng kaluwasan, nag-reflect na karon nga ikaw may pagigugma sa Ginoo. Pamagi sa paghatag sa imo kabuhi, sa pag-serve sa iya. Nga, ang imo kabuhi karon may pagigugma na sa pagpangalagad sa iya. May order na. Kumbaga, ang imo nga kwan, ang imo kabuhi may destinasyon na may ara na sa point la. May direksyon na. Like sa una wala. Sa wala ka pa sa Ginoo, may purpose na. Salamat, may purpose na. Then may submission to authority. Authority ni sino? Authority sa Ginoo. Kung matutuod ka nga naluwas, isa sa makita kasi mo is nagapasubmit ka sa authority sa Ginoo. Like pala sa ginimo na Jesus, isang time before siya before siya sa ministry before siya ginlansang. Ano per making pa niya? Your will be done. Gapasubmit sa permis sa authority sa Amay, sa Dios. Amo nang ginapakita ni Jesus. Nga sa kita karon, naluwas mo man ang gusto nga makita sa Ginoo ang aton nga pagiging submissive sa authority. Nga ginambal ni Pablo ni nga ginigo ni mga Udiyo is because first and foremost siya na-experience siya na. Na-experience na, di ba? Siya ano bribe miro. Gapang break sa samlo sa authority. Sa iya sang Ginoo. Pero sang naluwas siya, naibaluan niya muna gali isa la gali ginubray ito. That is why ang mga Udiyo nga ginapang nga ginapanghambalan niya, ginatagaan niya man sang sang encouragement niya kung saan they need to respond or to submit sa authority sa Ginoo. So chapter 12 shifts from doctrine to the practical response to the gospel. Chapter 13 karon expands on the transformation introduced in chapter 12, applying it to public and relational life. Then chapter 14, ang key emphasis that believers must not judge each other over disputable matters but live in love. Sino ka lang nabala na ni? Ang duwa ka grupo nga mga believers. Ang Jewish kag ang Gentile nga mga believers. Kaya nga, may balaw naton sa ilang historical background. May sila? May kontranay sila. Hindi ba yung relasyon nila? That is why sa chapter 14. Nag-encourage si Pablo dira. So, chapter 13, nag-expand sa transformation by applying it publicly kag sa relational life. Chapter 14, kanalang i-apply na. Applies the principle of love from chapter 13 to promote unity within the church community. Laing guro kung sa sulod sa iglesia, wala ka mo gugmanay sa gisano. No, bla? Ito pala, ay guro no? Sample ka, sulod ka lang dito. Ano yan ang feeling?
Kung sa pobe, pagsulod do wala mo nakapagabog nuanay, wala mo sa pakaray, wala tanan. Importante, nag-attend lang mo, something mo na. Ano ba ako sa una? Ano ba ako sa una? Sa Lisay, sa dito sa Lisay. Kaya every time before mag-service, kumustahan na, wala with the Lord, kumustahan na, Kaya may totoo nga duwa sila, nung naglainay buhat bala. Nga pag kumustahan na, pag amo na nila, nag-amo na yun, no? Nag-amo na yun. Ibig sabihin kumustahan na yun, nag-amo na yun, no? Okay na. Kaya doon ka lokoy ka, simba ka mo nga duwa ko na, no? O wala ka mo love sa gisa. No? So that is why mo naging kwagi ni Pablo, nakinanlangin. Then chapter 15 gives us that Christ accepted us. Therefore believers must accept one another in unity. No? Especially chapter 15 verse number 7. So, ang chapter 14 nag-apply sa tawag pagigugma. Sa isa kag isa nag-abroad sa tawag nga unity. Sa chapter 15, nagatag sa aton sa reinforcement nga kung sa diin si Kristo gani nag-love sa aton, nag-unite sa aton, dapat kita mo man. Then lastly, chapter 16, ang emphasizes that the gospel advances through faithful workers and unified believers. Ang key verse is Romans chapter 16, verse number 20. Chapter 15 strengthens chapter 14 by grounding unity in Christ's example. Then lastly, chapter 16 concludes the letter by showing the gospel lived out in community and mission. So instead nga maginamo kamo da o magigugmanay kamo in harmony, in unity, ago to nga much more maging effective kamo nga galamiton in mission. No. Both parties, the Jewish and the Gentile, magamit karon sa Ginoo in service sa paano pamagi sa mission. Ngayon, based ang panggigay sila nga duwa karon, mag-unite na lang sila sa kausa nga masugid nila ang mayong balita. Amo na siya connection sa kada chapter 1 to chapter 16 with regard sa tema naton sa gospel ni Jesus nga ginintroduce ni Pablo in the book of Romans. Pagamo na ang inyo nga isa sa report nyo nga kinahanglan ma-explain kag ma-kita bala nga may connection sa kada chapter. Ano mo ni gani nga pamagi? Depende sa style nyo kung paano. Basta importante, mapakita nyo kung ma-relate sa amon. Nga chapter 1 gali mo na tabo, yung chapter 2 mo ni, so anong connection nila nga duwa? No? Depende sa inyo nga style kung paano. Basta importante, mapakita nyo nga there is relationship sa ina. Pagtanan, konektado sa tema, ngayon nyo ipaghahatag. So, ano lang, gets lang, napan lang. So, God bless sa kay Paul Bryan. Sa iya nga reporting sa first Sunday, no? Sunday. I-send ko lang recording. Naka-record ka lang? Of course. Hindi ko Wala. galing mag-una. So, sa first Sunday si Paul Bryan, pangamuyo, ata lang siya nga makakuan siya. Pati advance, na-tag naman ang mga books in advance para mabasa-basa kag maano. Para ang aming team. Para siya, the gospel of Jesus Christ. So, sa chapter 1 to gina, muna ipakita ang pag-reveal sa kasalanan, sa tanang ito mo ng purpose ng gospel. Muna nga nagkari si Jesus. Ito tungkol sa sala naton. Chapter 2. Minkuha niya nga not by religion or something, self-amoni. By Christ kaya po. Muna, connect sa tanan. Asa sa service, connect na tanan sa sa gospel. Kasi ang gospel, wala nag-end sa natawag ba lang work ni Jesus, kundi may responsibility. Again, nga gusto ipahimo ni Jesus sa aton. Amo na nga chapter 1 to chapter 11, puro tanan na siya about sa kaluwasan. Then chapter 12 to 16 about service, about transformation, natabo sa kabuhi mo. Then mga application tanan sa mga ano. Kaya basta